Magandang kamalayan sa inyo lahat at narito na naman po ang programang Kamalayan. Ako po si Tato Malay na bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. At of course, itong panahon na ito, medyo meron tayong gugunitain lalo na sa linggo at magpag-usapan natin yan mamaya. Okay, hayaan ko muna bumati ang aking partner dito. Magandang hapon po. Welcome sa Kamalayan. Si Albert Padlan po to. Good afternoon. Welcome to Kamalayan. Buenas tardes a todos. Todos Los Santos na ba? Hindi pa. Todos Valentine's pa lang. Dos Valentinos. Valentinos. Game. So, welcome to Kamalayan. Okay, Bienvenido sa Kamalayan a todos. Okay. So, in other words, we will now, of course, discuss some important matters that are going to be part of our itong yearly celebration that we call Valentine's Day. And so we will actually ask some opinions from maybe some of our listeners, no? Ano ba talaga ang dapat gawin pag Valentine's Day? Of course, we always know that it's a day of love, a day of what do you call this? Of paano ba? Yung pag sinabi Day of Love, parang What's the Day of the Hearts? Day of Hearts. Ayan. Now, the thing here is, what should actually happen during that day? Kasi, alam mo, Christmas Day is Day of Love as well. Day of Hearts. Day of whatever. Pero, Ang Christmas is actually parang the day of love. Parang mostly day of giving. Day of giving. Oo, yung panahon ng giving. Yun. So, ang Valentine's Day of receiving. Giving pa rin, pero ito parang... giving and receiving. Di ba may kantangang ganun na Valentine's is the Christmas of the heart? Okay. So, hindi. Ang gusto Kasi ko na giving malaman din naman talaga Alright. nangyayari. Kasi, alam mo, ako, nung sinaselebrate ko ang Valentine's Day nung kabataan ko, yan. At talagang, I look forward to that day dahil basically, hindi naman obligado. Kasi yun na nga, kung minsan may obligasyon eh. Are you obligated to actually send flowers? Send Valentine card? Mm-hmm. A card rather? At ano pa ba? Take out your date for dinner. Di ba? Yan yung mga expectations eh. So, in other words, yan yung normal na nangyayari. So, may pagbabago ba itong panahon na ngayon? Itong 21st century Valentine celebration? Is there a change? What are you talking about? Are you talking about kung ano nangyayari ngayon? Ano ba yung nangyayari noon is basically, yun, i-describe ko na. Di ba? Yung ganun na concept. Is it still the same? Parang ganun pa rin naman yata eh. Or dinadaan na lang sa text at saka sa Facebook at doon na lang nagpapadala ng card, doon na lang wala na. Kasi dati talaga e-cards. Pero yung flowers, basically, nandiyan pa rin. No? Hindi, totoo lang, hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung yung tungkol sa card. Yung bulaklak, parang tuloy pa rin yun eh. Kasi, may mga experience ako doon. At saka nakikita ko pa yun eh. Pupunta ka sa inuman. may mga parang dala-dalaga na may bit-bit ng mga nagbebenta ng mga roses, di ba? So, even if it's not Valentine. So, ako, kumisan, yun na nga, sa daan eh. Kuminsan sa... Yun na nga. Hindi, nasa kotse ka. Pag Valentine, talaga may mga... Kahit hindi nga Valentine eh. Itong sabay timog lang eh. Meron kuminsan nagbebenta lang ako eh. Pero can you imagine kung Valentine's, pati siguro yung mga batang nagbebenta ng sampagita, yung Valentine na. Roses na binebenta. No. Wala kasi yun ang... Hindi naman Happy Valentine's, ito sampagita mo ka ba? Actually, sinasanto yung shota. Alam ko noon yung mga bata, yung mga nagbebenta noon ng mga roses sa kalye, may pag-guilty effect pa sila eh. Sabi, sir, pauwi na kayo, baka para kay ma'am, para naman matuwa sa inyo dahil di nagabi na kayo. Anong nangyari sa'yo? So sabi ko, parang unang mag-sales talk ito, mga ano nito. Bulaklak, I think, is still going on. Physically, flowers, hindi yung
bulaklak sa Facebook. Facebook. Kasi lahat yan, parang mababaw naman yata. Ewan ko kung yung mga bata ganun ang ginagawa. Yung card ang questionable. A question mark ko doon. Hindi ko alam kung if they go about, if they still go buy a card and buy chocolates. Kasi yun, hindi mo pwedeng ano yun. Pero para sa akin, if maganda sana kung ganun, may card, may tsokolate, may bulaklak. Is that particular day a reason kung may nililigawan ka na para mai-declare mo yung love for that person? Well, parang is that a timely occasion for you to actually propose to someone that you are actually falling in love with her or with him, whatever? Bahala siya sa buhay niya. Joke lang. Ito yung totoo. Since you mentioned kasi to na these are the expectations. What are the expectations? Ang expectations yung pa rin. Yung we're talking about women, di ba? So sa guys, tulad ng sinabi na natin, since visual tayo, hindi naman tayo di ba? Kinesthetic, hindi naman tayo. Ako, kinesthetic ako eh. Hindi. Pero when it comes to relationships, hindi naman kinesthetic lalo ako. Iba pa yun. Sa relationship. Sex na yan eh. Yung tungkol sa romance lang, romance. Kinesthetic ka sa pagro-romansa. Anyway. So, parang yun pa rin ang expectation. Ganun pa rin ang expectation sa mga babae. Ako, no biggie. So, pero ako, pero alam mo, meron akong ugali na baka nakaka-disappoint kung may karelasyon ako. Kasi ako, hindi ako naniniwala sa nagbibigay pag may okasyon. Pati birthday. Pasko, birthday, Valentine's, feast day, kung ano man yan. Anniversary, ganun-ganun. Hindi ako palabigay kasi expectation. Expected. So, ako feeling ko, hindi automatic. Hindi bukal sa kalooban ko. But because I have this thing na if I really care for somebody, any time of the year, biglang I gift her with something. So, sa akin, ang Valentine's, ang Pasko, ang birthday niya, kahit kailan. Walang okasyon. Sa walang okasyon ako nakala ko nagbibigay. Kasi alam mo. At bahala siya sa buhay niya sa birthday. Hindi kasi marami pag yung Valentine's Day, nagpapalusot. Sasabi nila, naku, traffic, ang daming tao na sa labas. Yung pala, sa 13 na lang tayo. Hindi nga sa 13. Hindi rin sa 13. Hindi nga, wala pa rin. Ang rason pala, kaya pala talagang ipopostpone nila after Valentine's Day or the day the day after. Kasi the day after, yun ang sweldo eh. Yun ang sahod. Oo kasi yung 14, 13, alanganin niya, walang pera talaga yung lalaki. So, maghanap pa palusot talaga yun. Unless napaghandaan. Unless talaga uutang siya or whatever. Or maglalaan siya for that day. Magbabudget siya for that day. So, masama ang tiyempo talaga na February 14, no? Ewan ko sino ba nagpauso niyan. Bakit 14 eh, no? 15 naman pwede. Yan. Ano ba yun? Nung nag-umpisa niyan, may sahuran na ba nun? May 15-30 na ba na sahod doon? Ano yan? Baka wala pa yun. Saan ba nang galing? Feast of St. Valentine yata yan eh. St. Valentine. Kaya doon tinapat yun eh. Anyway, so that's enough for that topic in terms of wala naman tayo mga Valentina so maasa pa tayo. Ha? Ako hindi ko pa inamin. Hindi pa inamin ha. Okay. So, anyway, so kung may gusto makipag-date kay Albert, ayan, available siya. Available ako. Sino gagastos? Bring money. Anyway, alam mo, one time wala akong ka-date talaga noon, no? Talagang, normally kasi before, I celebrated that occasion every year. Of course, alam mo naman ako, sabi ko nga, hindi tumatagal yung mga naging relationships ko. So, every time, with a different girl. So, lahat taon, wala akong girlfriend during that time.
And still, I didn't want to pass it on na wala akong gagawin na celebration, no? Kasi normally, pag ganyang okasyon, marami kang pwedeng, lalo na during my time in terms of what I used to receive from the company that I used to work for, no? In other words, pag may mga concerts, libre kami kasi binibigyan kami ng mga tickets. So, and normally, pag Valentine's Day, maraming concert tickets ako natatanggap. Correct. Nakikita mo yan, no? Ang dami talaga ng time na yan. Problema ko talaga noon, sino kasama ko? Yan ang wala akong wala akong control eh. May ticket ako, meron ako lahat pang for the nights yung kapatid ng babae. Hindi, ang na-date ko nga one time is talagang sabi ko, tinawagan ko yung pinsan ko. Sabi ko, ikaw, may date ka ba? Wala. Halika. Swerte mo, may ticket ako rito, labas tayo. So, tinake ko pinsan ko. Ito mga iba mas bright pa, ganun. Binibenta nila yung concert tickets na napanalo na nila. Ayan, sino ba yan? Binibenta ko concert tickets na napanalunan ko po noong nag-aaral pa ako sa mga classmate ko at friends. Sila to, si Candy. Walang yung Candy talaga. Pinagkakitaan pa ang Valentine's Day talaga. Magaling ka. Kasi two sides lang naman yan yung panahon yung Valentine's. Either ikaw ang gumagastos kasi sineselebrate mo or ikaw ang mangangalakal. You make the money kung may restaurant ka. Di raw siya pinapayagan sa ganung oras. Di sayang daw. Yan. Kwarta na lang. Kwartahin na lang, no? Tama. Kwartahin na lang, di ba? Bakit madalas True Faith ang nabibenta mong ticket? Okay, anyway. So, ito pala si Candy ay fan ng True Faith. Ayan. Pero hindi na pinapanood, binibenta yung ticket. O baka ikaw nagpo-produce. So, you could have done stuff like that. You could have sold. Scalpel ka na bigla. Oo nga. Actually, gano'n na nga. Kasi nga sabi ko nga, kung wala rin akong kadate, might as well give it away or sell it. Sell it na lang. Anyway. So, those were the days. Akala ko nagbago na ngayon. Ako naman nung time natin, nung ganun ka, ako, busy naman ako nung time na yun, di ba? Oo, nasa disco ka na. Oo, nasa disco ako nun. Pasko, bagong taon, Valentine, nagtatrabaho ako. So, actually, hindi trabaho yung ginagawa mo. Celebration din yun. Dahil para kang nag-good time na lang. Oo, nag-enjoy lang ako. Kasi nung mag-umpisa yan, itong pagdi-disc jockey ko sa disco, since gabi-gabi madalas ako lumabas yung kinikita ko sa araw do sa opisina namin, sa company namin, inuubos ko lang kagigimik. Sabi ko nga, this is the perfect job. Habang nandito, ini-enjoy ko, kinikita ko yung gagastusin ko dito. So sa trabaho ko, sa disco ko, nagagamit yung sahod ko. In fact, ang dumadating sa akin mga resibo. Kasa-sign sheet. So yung pera ko sa opisina, hindi ko nagagalaw. So you're correct. Ini-enjoy ko talaga. Ini-enjoy ko yung pinagkakakitaan ko noon. Yun na yun. Nandun ka na sa lugar na kung saan sila pupunta para mag-celebrate. Ikaw, nandun ka na. And then, at saka nag-expand pa yun. Nag-expand nun. Sumaya. Nag-expand yung level ng enjoyment. Marami kang makikilala. Marami kang you will be able to mix with a lot of new people. Saya nun. So, ako, ganun ako. I was working, hindi ako nakikipag-date pag Valentine's. Okay. Kasi, they'll be there. Kung may karelasyon ako, bukas na lang tayo, sweetheart. Ako, kumisa talaga, talagang kumpleto with flowers and with cards. Talaga. Pero wala pa akong na-decide kung sino magiging ka-date ko up to the evening na ganun ako kung minsan yung parang I couldn't decide as to who I would call up and last minute doon lang tatawagan ko sino. And normally, lahat ng tinatawagan kong gusto ko, wala na, nabook na. Nakabook na. Nakakuha na ng ibang date. Naunahan ka. Oo, sabi ko na. So, comments and suggestions or participate kayo. Gusto namin marinig kung anong experiences nyo tungkol sa Valentine's Day. Itong pinaka-importante o pinaka-popular na celebration sa buong taon. So may mga numbers namin dito, 0998-976-1429.
0998-975-1368. That's 0998-975-1368. Or pwede naman mag-landline 861-6947. That's 861-6947. Alright. So, in other Okay. words, okay. Anyway, Marinig namin kung ano yung kwento nyo. well, inano na lang natin yan kasi nga sa Sunday is Valentine's Day already and well, in terms of kamalayan, yan. Gusto kong Yeah. ilagay sa kamalayan concept itong Valentine. Alright. What do normally What do people normally do? tayo, no, sa kamalayan, ano na yung, kasi nag-evolve tayo from someone na talagang who was into more of, parang, nakikisabay tayo sa okasyon eh. Yung parang not knowing exactly what it was all about. Basta alam lang natin, relationships, love, hearts, yan. Pero sa kamalayan, alam mo, doon ako nagka-problema nung napasok ko sa kamalayan eh. Doon ako nawala ng date eh. Bakit? Tumaas ang yung expectations ko sa what the occasion is all about eh. Nako, baka... And yun na nga. Baka hindi na makinig yung mga tao. Hindi, totoo yun ha. Kasi ganito yan eh. You will not just look for a regular date. Yan. What I mean is, hindi na ikaw naghahanap ng para lang sasabihin mong makaraos lang sa araw na yun, makakuan. You want to make it special. But how do you make a day like that special? Or for that matter, any day special, no? Pero, yun na nga, sa kamalayan is, we talk about spirituality. We talk about soulmates. Yan. Do you believe in soulmates? Yan ang gusto ko matanong sa iyo. Is there such a thing as a soulmate? Parang hindi. Di ba? I mean, ito yung kwan eh. Kasi sinasabi nilang soulmate, gano'n, ano yung... kasi parang nag-match sila ng likes, dislikes, whatever, gano'n. No. And minsan may mga sabi-sabi pa ng gano'n, we complete our sentences, yung mga gano'n. Pero Actually, ako, I don't feel that I don't feel that or I don't experience soulmates okay, we have soulmates. We have. Pero it is not a romantic kind of a concept. Oh, okay. In the sense of romance. Wala na ako na Ang soulmates natin basically are people right now in our lives who had been in our past lives. And who are they? First, they are in your family. They're members of your family. Soulmates mo yan. Yan yung mga di ba remember, in kamalayan, we believe, in reincarnation kasi, we believe that you choose your parents. So, in choosing your parents, dapat kilala mo na yan in the past. So, mo na yan. Soulmate mo na yan in the past. I mean, you were friends before or you were maybe even... And some of parent-child relationships now are actually in the past were opposite. Sila yung mag-asawa, sila yung... Or yung anak, siya yung magulang. Siya yung anak. So, baliktad sila. Nagkakabaliktad ang roles. So, these are actually our soulmates. Yan people we have, or souls we have we had connections with. Immediately, yan ang given na kagad. Yung brothers, sisters mo. Yan. Yan ang mga talagang soulmates mo yan. In other words, Talaga? you chose them. Yan. Magkakasama kayo dito to be again in this We chose... Napakatanga ko naman. Kidding. I'm just yun na kidding. nga eh. Ayun ang reaction eh. Yung sasabihin mo na, Ano ba yun? sigurado ka ba Oo. sa... Tama yung sinasabi Ikaw- ni Tato Malay. Papahirapan ko sarili ko. Bakit ko pinili itong mga kapatid ko ngayon? bakit or nga ba? itong magulang ko ngayon? Or, di ba? Ibang sasabihin eh. Kasi ang pinaka... Hindi ba aso't pusa is talagang magkakapatid. Yung... Ganun, nakikita ko yan eh. Yung bata kami magkakapatid. Away ng away. Nakita ko sa mga apo ko, sila away ng away. So, aso't pusa talaga. So, you chose that? Of course. Yan. So, in other words, wala tayong sasabihin na talagang specific soulmate. Maybe there is one person or a soul that actually had that kind of experience na talagang pinagsamahan nyo medyo matagal-tagal na.
But it doesn't follow that you are going to meet that soulmate in this lifetime. Baka sa susunod na naman. Or kasi baka mamaya iba na hindi yung, immediate. baka Hindi iba na yung kasama niya ngayon to experience a new life or a new experience. Pero later on, you will again meet somehow or somewhere, and yun ang magiging kanyo uli. Parang, pero okay, marami, yun nga I had one girlfriend I had, the last girlfriend I had, she actually thought of us as soulmates. Ang tawag, ano pa nga niya doon is twin flame. Twin flame daw kami. Ewan ko alam ni Candy. Yan ang ano, yan twin ang flame. Yeah, basta yung twin flame. So in other words, parang twin. So mates. Ayan, pinagsama. Para talagang parang talagang Valentine's card yung pinag-uusapan na yan. So in other words, yun ang kanya. So when we started our relationship, so talagang sinasabi niya na all the signs, she even consulted her crystals. And sabi ng crystals, talagang twin flame daw kami. Tapos, Ano yung matagal na girlfriend na yan? No, recently lang. yung huli ko. Kaya pala crystals eh. Sabi ko nga, ha? Lala mo yun. Parang, crystals, may alam ako noon kung bata ka pa niyan, may crystals yung pinag-usap. Ba, may pinagdaanan ka na pa ng relasyon na crystals dati. Oo, and she was Eto the na one, pala yun. and she was the one who really was able to tell me na we were twin flames kami. Yeah. So it wasn't the word soulmates that she used, twin flame. Yeah. So, ganun. So, hindi na ginagamit yun. But, yun na nga, during our 5 years of alam mo, doon mo makikita kung twin flame ka talaga. Mabot ng 5 years yun? Oo, pero ito maganda. Hindi kami physical. So talagang masasabi ko magbe-break nga kayo niyan. Hindi nga sabi ko nga this might exactly be what twin flame is really all about in terms of you are there but there's no more whatever wala kinalaman needs sa age in terms of physicality. Pero yun na nga, parang we recognize each other and parang alright, whatever we are supposed to be doing in this lifetime, we're just supposed to maybe help each other. Parang gano'n, no? So, ayun lang, tinanong ko sa kanya. Akala ko pa twin flame kita, bakit di mo ako tinutulungan sa mga advocacy ko? So, nagkasisiyahan pa. Oo. Nasa iba yung flame niya sa flame mo. Anyway, so we'll be back. We'll take a quick break to just do station IDs. We just wanted to 4:34. actually discuss Valentine in terms of the Kamalayan concept. We'll get back. So kung mayroon pa kayong questions, we can entertain them, but we will go to another topic later on. So antabayan lang po ninyo. Babalik po kami. Alright, balik tayo sa ating programang Kamalayan at kasama po natin si Albert Padlan. Welcome back. Ako po si Tato Malay. At Albert, sino mga pwede ng mga nais natin batiin sige, muna? bago tayo magpatuloy, we would like to greet all our friends who support us and listen to us regularly. Ito na, hindi pa natin nasabi ito. Tato, si Pablo Hai. Si Pablo. Listens to us regularly. Si Pablo Lo. Si Pablo Lo. Si Pablo Hai na ang tawag niya sa sarili niya. Mr. Balut. Mm. Okay. Sa bagay. Congratulations. May bagong bahay na siya. May bahay na siyang bahay. Sa Cavite, nakabili siya ng bahay sa Cavite. Business na, anong trabaho ni Pablo? Nagtitinda lang siya ng balut. Pero you can see, dahil sa kamalayan niya, nakapagpunta na sila ng bahay. So, sinundan lang niya yung mga prinsipyo ng Mag-asawa yan, si Luz Beminda. Yeah. Luz Beminda High. So, salamat sa pagsubaybay, Pablo at saka Luz Beminda. Ay, nandito pala si Willie Cruz kanina. Pumunta raw si Willie Cruz dito sa estasyon. Kasama ang mag-ina niya. Ngayon po, pauwi na raw sila ng Cavite. Sayang, sana. Hintay nyo naman kami rito. Masyado siguro maaga kayo nagpunta, no? Sayang. Kung alam lang namin, Willie ka pupunta ngayon dito, inagahan namin kung ano oras yung
Alright. Anyway, marami pa naman Bago, pagkakataon. 2 hours before our time pa. Hindi So rin anyway, naabutan si Rapido Tulfo. si Patrick din. Hindi na. So we'd like to also greet all our other friends, our regular listeners, si Christina Ledesma. Yes. Thank you, Tina, for supporting us. Of course. And of course, si, siya ngayon, si Mami Kiani. Very busy sa Kiani, si Tina. So, helping people out feeling better. Biglang paano? Simpleng no? Simple. Kami, kailangan rin namin ng magandang circulation. Para manatili kami healthy. Correct. Pero kay Tato talaga yung pampaitit ng buhok. Yeah. Actually, I'm surprised now. Dinaig yung buhok ko. Dinaig ang minoxidil. Natural, turning of my white healthier circulation. Baka naman tumutubo pa ang pangayang buhok mo dahil dyan So, kaya feeling ko lumilit ako. Parang ako magiging bata na naman Wow. So, baka mamaya baby na ako dito. Bago ako umabot ng baby, ang dami ka na namang stages na kakawawain. Joke lang. So also sino pa ba si Chari. Laging nakikinig yun. Inaalaga ng bagong baby niya. Baby girl. Of course, sila Christian. Marami sila. Sila Leona. Sila Tins, of course. Si Josh. Si Gladys. Si Jalvin. Si Pilar. At saka sino pa ba? Alma, sila... Meron kami nakakalimutan pero anyway, we'd like to say thank you also for always listening and support and following us. Of course, si Willie and si Benjamin. Of course, yes. Thank you for always supporting us. We really appreciate the support. Kung may mga komentaryo, mas maganda sana. Pero okay na yun that nakikinig kayo. So sa tulad ng sinabi ni Tato, we will be talking about something else outside of Valentine. And I think it has kasi yun something naman to lang do. gusto ko i-point out Kasi naghahanap tayo ng soulmates. Basically, ang soulmate talaga is not a romantic notion of what we have always been told in terms of regarding relationships. But in Kamalayan, we discovered that soulmates really are our relatives, karamihan dyan, especially our parents, because we chose them. So wala na, pag sinabing soulmate, walang romantic yan. Pero hindi, pwede rin meron siguro, pero alam mo, kung minsan ninervous ako kasi sinabi mo parents pero kung minsan, meron mga, relationships talaga na nandiyan pa rin sila na, kumbaga parang, mabalik na naman tayo sa, kasi ganito yan fast as possible. Sige, ganito yan. Ang kung talagang pinagsamahan nyo was a relationship na may romance, no? Na napunta sa marriage, nagka-family kayo, at tumagal kayo, na matagal. And so talagang nakita nyo yung ganda ng takbo ng buhay ninyo. And somehow parang in the next life, parang kayo pa rin, no? Nakikita, ganyan. Or sometimes, parang in the next life, you would want to try a new experience. Kasi kumbaga, ito na na-experience mo na ito. Hindi ba ganun naman talaga? Oo. Kaya new experience. Kung nag-try kayo for a new experience, chances are, yung lalaki ngayon, magiging babae sa susunod na lifetime. Yung babae naman, magiging lalaki sa susunod na lifetime. Pwedeng ganon. So pag bumalik kayo, still in a romantic relationship, pero baliktad na yung roles nyo. Okay. Kasi kailangan magbago yung experience Hindi pwedeng kayo pa rin Tapos na yun So, in other words, the soul always would want to experience something different, something new. The purpose of reincarnation is for the soul to experience new things. Diba? Parang pareho lang, hindi kayo makakabalik. Kung yun na nga, kayo pa rin Actually, yung forever nga na yan, forever magkakasama kayo. Yes, totoo yan. But not always in that same situation. Same situation. Or same relationship. Okay, good point.
So, it's always forever. Totoo yung may forever. Pero, of course, But not kung minsan forever the same. kaya kung minsan kita nyo, bakit kung minsan yung isang lola, ang apo niya, or anak niya, or whatever, or basta po niya, or ganyan, sila yung talagang parang may special relationship. Kasi yun na nga, siguro in the past, they were more than just friends, or baka sila yung dating lovers. Pero ngayon, yun nga, ang naging relationship nila ngayon is parent and child, or Correct. grandmother or grandfather and son or daughter. Pwedeng ganun. So, pwedeng ganun nga. Oo. Okay. So, makikita mo Interesting. bakit may fun sila eh. Parang, wow, bakit, ano tawag doon, yung feeling Bakit of... napaka-special? Oo, yung- Which brings us to the point yung sinabi nga ni Candy na bata siya, nag-aaway sila ng magkakapatid. Pero usually, ang pinaka nagiging problema, may favoritism. May favoritism. And that could be it. Oo, That could be it. Baka may special relationship talaga, parent and child, nung previous life. Ganun. Ganun nga eh. Hindi ba remember yung kwento natin na yung isang mother na hindi niya mahawakan yung... Oo, o yung hindi anak niya mahalikan yung anak niya. Pero pangatlong anak na niya yun, pangatlong baby niya. The first two children were normal in terms of the relationship with the mom. Pero itong huli, hindi mayakap, hindi mahalikan ng mother yung anak niya. And so, nagpakonsulta nga siya kung saan-saan. And turns out that, nagpa-regress sa past life regression, And she discovered that her son, her present son now, na hindi niya mahalikan o matanganan. Mayakap man lang. Dahil parang natatakot siya, naiinis siya, may galit, ganyan, hindi na maintindihan. Turned out to be her father in a past life who abused her. So, in other So, yung galit. nagbaliktad yung role nila ngayon. Siya ngayon ang anak. Yung ngayon, dati anak siya ngayon yung parent. Pero nandiyan pa rin yung relationship nila. Pero yung so yung sama ng loob andun pa. So, yung sama So I guess experiencing siguro ang binalik niya dito para mag-experience siya ng forgiveness. yun na nga. Kasi hindi kayo pwede maghiwalay niyan hanggat wala yung Hindi reconciliation. na natapos. Okay. Oo. You have to be able to So kayo dyan yung mga kinainisan yun lalo na kamag-anak. Oo. Ayusin Ayusin na ninyo yan. Kasi kung hindi, kayo na naman magkikita sa susunod Lalo na na lifetime. hindi mo maintindihan kung bakit. Oo. May pinagsamahan kayo in a past oo. life siguro na talagang hindi nyo pa nare-resolve. Okay. So I think that's the message of Valentine in terms of why you are here in terms of relationships. We have to really look at our relationships not only with the same sex, with the with the opposite sex, but most of the time with our family members. Yun ang tignan natin. Maliban, in other words, maliban sa syota, maliban sa asawa, yung mga kapatid, nanay, tatay. Kasi yun yung first, lolo, mo talaga. You pinsan. attracted them. Kilala mo na sila in a past life. Yan Right. So, bakit kayo magkakasama pa rin ngayon? Baka kailangan talaga forgiveness lang. Oo, At saka kasi sa akin ang na-observe ko, very, very important ang forgiveness. Oo, kasi kita mo sa mga magkakapatid, very common yung talagang kakaroon sila ng yung ganyang conflict. And so, they chose to maybe resolve their conflict in this lifetime now. So, that's why they're together still. Very good. All right. Anyway. Okay. So, moving forward. Okay, we started with how to uplift our consciousness, di ba? Yung paano natin maitataas ang antas ng ating kamalayan. Na hindi. And we came up with the first step before. And ang sabi nga natin is, you have to really work hard. Hindi ito madali. In terms of, yes, you are hearing us talk this way. You get to read books about consciousness or about spirituality. Pero hindi pwedeng wala kayong gagawing trabaho. Walang transformation mangyayari kung wala kayong gagawin sa buhay niyo. And so, we have to really, anong tawag dito? Live our lives according to what we have learned. Hindi yung, natutunan mo nga, sinasabuhay mo ba? Kadalasan, hindi. So, wala nangyayari. Yan ang actually yung problema, yung stock knowledge lang. Dahil sinasabi ko, alam natin yan eh. Ako, bago ako umabot dito sa point nito sa kamalayan, ganun din ako eh. Oo. Dami-dami kong alam na nung nag-seminar ako, nung
lahat ng sinasabi, oo, totoo naman, ganun, Oo, ganun. di Pero ba? We wala expect- akong maikikwento na experience. So in Kasi- other words, hindi natin na-apply yung mga principles of the universal laws that we have learned. No? So marami yun eh. Pinag-uusapan natin dito yan. I give that in my seminar. So until we really learn all of them, we cannot really say that we have seriously ano tawag dito, learned about consciousness or kamalayan. Until we start, especially in my case, until we start experiencing the result Oo, kasi of that of practicing the principles. kasi ang given natin sinasabi palagi is your consciousness creates your reality. Now the question is, are you happy with your reality? Are you happy with what's going on in your life? If not, what are you doing? Are you changing things? How do you change things in your life? Through your thoughts. So, di ba? Ganyan yan. So, in other words, may proseso yan. But are you doing it? Yun ang tanong. Okay, that's the first stage. What are you doing? Are you working on it? If not, well, di kayo makaka-move on to the next level of consciousness na para tumaas kayo. So how to improve yung consciousness. Pataasin ng antas ng kamalayan is Yun na nga, you have to do I the remember work. we talked about it. I think the phrase that was used is take the first step. Take the first step and find out for yourself if these are things that are really true in your life. Wag yung iniisip-isip mo lang, di ba? Oo, yung sasabihin mo, alam ko na yan, okay. okay, ngayon, ito. Kunyari, you learned about law of attraction. What have you attracted? Not And how come you are not attracting the things that you want? Oo. So that means you're not exactly following the Anong naisip? teachings, Anong iniisip mo? Bakit hindi mo na-attract yun? Saan ka nakafocus? Sa mahirap ang panahon? So yung mga Saan ka beliefs mo. nakafocus na hindi ko kaya? Ganun? Alright. Kaya nga, dyan pa lang, doon sa first step, that is where the desires come in. And di ba sa ibang religion nga, ayaw nila yung we should not have desires because it's going to just produce suffering for you. Kasi para madi-disappoint ka. Or ma-attach ka. But basically, how do you evolve if you are not going to have desires? How can you now say that you're experiencing new things if you are not desiring new things? So, ganun na lang ganun ang buhay mo. Pareho lang. Status quo ka na lang. Static lang ang buhay mo. So, in other words, wala nangyayari. Paano mag-i-improve yan? Kaya nga doon sa yung manifesting our desires doon sa ating 90 days workshop, yung how to tap the divine power within and manifest your desires, no? Basically, our desires are the ones that actually pull us up or push us up. Kasi ano nito these are the things that will change your life. Alright. Normally, paano tayo nagde-desire? Kapag sinabi mo na sa akin na ito lang ang gusto ko, ito mga material na bagay, ito mga kaya ko maabot. Alam nyo, you just waste your time. Sayang lang yung proseso na tinuturo namin. Kasi madali lang yan yung sinasabi mo na ito yung bucket list kasi dati mo nang ginagawa yan Hindi, what I'm saying is, alright, you are able to see that. You are able to imagine that. Kasi yun ang, sabi nga natin, what you cannot see, you cannot have. Diba? Yun ang kwan. But there is more to that. What you cannot see is something that is, kumbaga parang beyond your expectations. Di ba kaya nga sabi natin, this or something better. Meron tayong ganun When something better is being mentioned, what is that? When you say that you are relying on that other better thing that you are not seeing, you are relying now on God's power to manifest things for you. In other words, parang you're letting God know, say, hey, I've got something much better than what you can imagine, and
And if you allow that to happen, yun ang pinakamagandang So sasabihin mo, sinasabi mo kay God really is, this is what I want, or something better. And that something better is, it's up to you. It's up to you, God. I want, Actually, what is that? Okay, hindi naman sa it's up to you, no? Kasi ang problema palagi natin, sigurista tayo eh. Gusto natin, eto lang. But again, we're talking of infinity. We're talking of infinite possibilities. Unlimited. Unlimited. And so how can you imagine now something that is not limited in terms of fun? So sabi rin, isipin mo yung kung ano na naisip mo, limited na yan. May limitation na, nakita mo na naisip mo na Ano pa yung hindi mo naiisip? Biglang pag dumating sa buhay mo yun, my God, it's really God who actually gave it to me. Kasi something better kasi, Tato, this is what I want. Let's say, example na lang, concrete example tayo. 100,000. Pinakamadaling pag-usapan kasi pera eh. Kasi may number, may basis. So, when you say, thank you, Father, for the 100,000 pesos, that is mine. Or, ang sinasabi nating prayer is 100,000 pesos or more. Or something better. That is mine now. The reason is, one of the biggest reasons actually is, wag mo limitahan si God kung ano yung bibigyan niya sa'yo. Exactly. Kung sabihin ni God, gusto kitang bigyan ng 200 eh. 100 lang. O sige, titigil tayo. Ayun lang gusto mo eh. Pero 200 eh. So, conflict pa tayo. So, in other words, anything, this and beyond. Whatever. Kasi unlimited eh. Unlimited ang universe eh. Walang katapusan yan eh. Kaya nga doon sa A Course in Miracles, the very title itself, A Course in Miracles. Kita mo? Okay. In other words, miracle ba kung expected mo? Hindi, di ba? Kasi in-expect mo eh. But this one, you did not expect. Uy, milagro. Hindi ba? So how do you expect miracles when you expect them? So, yun na nga andun sa desire na inaano natin dito. Think of desires talaga na whatever, kung ano man yan, and just let it happen. Let it happen, and then from there, kung ano man yung dumating sa buhay mo. And ang maganda nga dyan is, kasi nga, kung tama na yung proseso mo, alright, kasi there are some things that you have to think about when you always desire something. Kasi akala natin, when we desire something, ang tawag dito, yun na yung kagad lang makukuha natin. Ang tanong nga dyan is, yung mga desires ba natin talagang gusto natin dahil gusto natin o dahil may pinaguhugutan tayo? When they say pinaguhugutan alam nyo, darating ang araw, makikita nyo, yayaman ako. May parang gusto kong i-prove sa ibang tao na gano'n. So in other words, parang you're trying to now, parang may pagka-revenge ang dating yung parang patunayan mo na hihigitan ko kayo, lalagpasan ko kayo. So, desire ko lang mas maraming ganito sa buhay ko. So I can prove to everyone. So, minsan, pag ganun lang desire mo, at it is coming from that kind of a situation, hindi mo makukuha yung desire. Usually, tama ka, usually pag ganun ang takbo ng thought process, sige, papakita ko sa inyo, magaling ako, ganun, yayaman ako. May kasamang galit yun. Hindi positive kaya yun. Kaya nga. So, saan galing yung desire na yun? Yun ang talong ko sa inyo. Kasi pag may pinanghuhugutan yung desire nyo, wala mangyayari dyan. Although, ang daming ganyan. Yung mga naapi, ngayon, they're trying to prove themselves na darating ang araw, kami naman na nasa ibabaw. May mga ganyan, di ba? Yung mga telenovela. Karamihan yung mga yung mapupuna mo sa telenovela So, hindi yan ang design na... Isang araw. Oo, di ba? Ako rin, basic dati, ganyan ako Alam mo, ang pamilya namin, yung family name ko, pag sinabi yung apelido ko, parehong apelido yan sa mother side ko at sa father side ko. Ang taas ng expectations na At palagi, yung mga sikat doon sa pamilya namin, yun yung parang inaano sa akin na, how are you related to ganito? How are you related? This is Mr. Bingo, uncle ko, auntie ko, pinsa ko. Ganyan, no?
So, I grew up in that kind of an environment. Na- Ang sabi ko sa iba ngayon, sa sarili ko rather, darating ang araw, kayo ang tatanungin kung ano ako sa inyo, ano ang Akong, relasyon ko sa inyo. So parang I worked my way up to make a name from that hugot. Yan na. Pero I was successful. Pero, yun na nga, when I actually had that kind of, success, sabi ko parang, yun lang ba yun? Parang, it was an empty, parang, I was trying to prove something na I was able to, as a matter of fact, yung uncle ko nga na talagang, yun yung pinaka-popular doon sa mga namin, no? Na sa clan namin. And he actually, during the last 2 years of his life, I mean, before he passed on, there was a party and he called me. Sabi mo, Tato, alam mo, ikaw, alagang bilib ako sa iyo gumano sa akin. Samantalang dati, parang galit na galit ako kasi parang palagi kinakumpare ako sa kanila. Sabi niya sa akin, alam mo, palagi ako tinatanong kung ano kita Sinasabi ko na lang, ampog kita, anak kita sa labas Kasi palagi daw siya tinatanong. And then, hindi pala siya nagsabi. Palagi sinasabi ng mga kaibigan ko, anak mo yata sa labas yan So, okay. So, in other words, doon ko na prove na, okay, now they're asking you now who I am in your life. The better thing would be to want to achieve success because you know you deserve it. It's not because you Hindi are trying to porque overcome something. Sa bagay, pwede rin yun. Kaya lang, negative kasi pinanggagalingan. Yung inaapi-api ka. Yung parang gano'n. No? Doon, karamihan, gano'n. So, i-assess mo rin mabuti. Isipin mo mabuti. Bakit mo ginagawa ito? Okay na ba yung ginugutom ka dati? Hindi. Kaya nga, yung iba naman yun. Striving. Sige, bukas, pag-uusapan pa natin. Mas marami pa tayo ma-discuss bukas. So, di pa tayo makawala doon sa step 1. Basta wala nang usapan tungkol sa Valentine. Wala na, bukas. Unless may mga magtanong. Mga magte-text. So, mahaba kasi ito nag-step 1 pa nga tayo 2 weeks ago. So, to be continued nga daw bukas. Okay, so... Alright. So, maraming salamat sa pagpakinig. Bukas, itutuloy natin itong magandang talakayan o kwentuhan tungkol sa pagtaas ng antas ng ating kamalayan. Si Albert Padlan po to. Good afternoon. Thank you. At of course, advance happy Valentine's. Sabi kasi ni Albert, wag na natin pag-usapan. Tapusin na today. Baka pagbawalan ako bumati bukas So, babati ko lang ngayon kayo ng Happy Valentine's Day advance. Ito po si Tato Manay, nagsasabi isang magandang kamalayan sa inyong lahat.